Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo pong lahat ay aking iniimbitahan dito sa aming gawain sa Church of God in Christ Jesus. Magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa amin sa UK. Ganon din po sa mga nagsusubscribe at mga nanonood sa gawain namin ito. Papurit parangal, pasasalamat ang aming pinabalik sa inyong lahat. Ngayon po ay tatawagin namin ang aking kapatid na si Sister Merly sa opening prayer. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan din. Ikaw po ang dakilang Diyos na tagapagligtas, Panginoon. Kami po'y magpupuri at magpapasalamat sa iyo ng walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mabiyayang walang hanggan na pinagkakalit sa amin, sa araw-araw na aming kinabubuhay, Panginoon. Maliit man o malaki, ay lubos po ang aming pasasalamat sa iyo, lalo-lalo na po sa aming buhay na hanggang ngayon nandito po kami sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat po sa aming kaligtasan, kalakasan, at kagalingan, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at panupal sa araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. Dahil kung wala po kayo, Panginoon, paano na kami hindi po namin kaya kung wala kayo sa aming buhay. Humihingi po ako ng patawad, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawa pagkakamali. Hindi po namin kami po ay nagkakamali po sa araw-araw, Panginoon. Humingi po ng patawad. Panginoon namin lahat, tinataas po namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng mga tao may kanya-kanya mga pinagdadaanan sa pagkalooban niyo po sila, Panginoon. Pag-asa at kapahingahan, Panginoon, na silang lahat ay, Panginoon, ay wag silang mawala ng pag-asa. Lagi tumatawag sa iyo. Kaya, Panginoon, lubos po kami nagtitiwala at nananalig sa iyo, Panginoon namin lahat. Alisin niyo po, Panginoon, sa amin ang lahat ng mga alala. Pag-alala at kabigatan sa buhay, Panginoon. Ikaw lamang po ang makakapagdulot sa amin ng kaginhawaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa patuloy ninyong mabigaya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng nananalig sa inyo, Panginoon, ay tumpasan nila, Panginoon, ang lahat ng iyong kabutihan na ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, na nawa sa lahat nakikinig sa inyo, Panginoon, ay patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. At ito po, anuman po ang inyong gustong iparating sa amin, Panginoon, ay ito po ay aming gagawing sandalan, Panginoon, na gagawin namin naggabay sa aming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang mga lahat ng mga partisipasyon sa itong gawain namin ito. Ang lahat ng mga nakikinig sa inyo, ang aming tagapagsalita na si Brother Albert, na patuloy siyang gabayan sa lahat gusto niyong iparating sa amin. Ang aming host, ang aming mga singer, Panginoon, at ang lahat ng pikinig sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the sits in stand in the way of the sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay mayroong isang kaluluwang aangayahan sa ating gawain, at ito po ay si Sister Bella, na kaibigan po ng ating kapatid na Sister LP. Tatawagin ko po natin si Sister Bella at si Sister LP para ipakilala niya ang ating bagong kapatid sa gawain ito. Sister LP. Wala po kayong sound, sister. Wala palang sound. Magsalita ka. Ako po si Bella Garcia. Kasama ko po sa Ate Elbe dito sa trabaho. Taga-Union ko naman. Taga-La Union po ako. Tapos, Sama lang. ako po yung... Sister LP, kayo na po mag-pray over sa kanya. Panginoon, panalangin ko po, Panginoon, ang kasama namin na ito, ang aming kapatid na ito, Panginoon. Inaabot ko po siya sa inyo, Panginoon, naway gabayan niyo siya at protection niya sa lagi, Panginoon, at lagi niyo siyang i-guide, Panginoon, sa lahat ng kanyang desisyon, Panginoon, sa buhay, Lord. Naway i-bless niyo po siya, Panginoon, pati na po, kasama na po ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at naway tatanggapin po niya, Panginoon, ang lahat ng kanyang mapapakinggan ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway patuloy-patuloy po siya, Panginoon, na patuloy-patuloy siya, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, tuwing linggo dito sa aming gawain sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng malusog na pangangatawan at mahaba pang buhay, Panginoon, 10 ng kanyang mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng binigay ninyo sa kanya, Panginoon, na blessing, Panginoon. Naway mas marami pang blessing, Panginoon, ang ibibigay niyo sa kanya, Panginoon, lalo na, Lord, sa kalusugan ng kanyang pangangatawan, Panginoon, at ang kasama po, Panginoon, ang kanyang anak na si Mia, Panginoon, na sa ngayon sa kasalukuyan na mayroong dinadala na
karamdaman. Nag-alala po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman ngayon na pan-out ng doktor, Panginoon. Naway hipuin niyo po siya, Panginoon, at pagalingin, Panginoon. Kasama kami po, Panginoon, ay naniniwala po sa inyo, Panginoon, sa inyong kagalingan, Lord, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway patuloy mo po, Panginoon, na i-bless ang pamilya na ito, Panginoon. Pati na po, Panginoon, si Sister Bella, Panginoon, naway patuloy niyo siyang gabayan, Panginoon, at laging proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan, Panginoon, na anyaya na naman kami, Panginoon, ng isa pang kaluluwa para, Panginoon, makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po. Kaning lahat po, Sister Bella, ay welcome dito sa gawain ito at ito po sana ay umpisa pa lang, hindi po ito ang katapusan. Hari nawang ikaw lagi ang aming kasama tuwing linggo. Amen. Ngayon naman po ating tatawagin si Brother Randy sa kanyang ibabahaging IT sa kanyang nangyayari sa kanyang buhay at hari nawang ito ay makapagbigay ng magandang aral sa atin o mga bahagi na nangyayari sa kanyang tunay na buhay. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang gabi po sa Pilipinas. Ako po muling unang-una po sa lahat, papasalamat po ako muli sa ating Panginoon na tayo po ay muli pinagsama-sama sa araw na ito sa kanyang banal na gawain upang makinig at pag-aralan ang kanyang mga mensahe at ating isabuhay gaya ng kanyang turo sa atin. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol po dito po sa aklat ng Ecclesiastes sa chapter 3. Ito po ay tungkol doon po sa mga ika nga po ay ang bawat nangyayari po sa ating buhay at mga mangyayari pa ay may kanya-kanyang panahon. Ito po ang sinasabi sa chapter 3 verse 1 to 8. Ito po ang sabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpupunit, panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Ito pong aklat na ito ay sa aklat pong ito mga kapatid kong ibabahagi ko po ang aking naging karanasan. Ako po ay naniniwala sa salatang ito ng Panginoon sapagkat ako man po sa aking sarili unang-una ang pinakamahalaga po ay kagaya po ng hindi po ako nung una po hindi ako makapaniwala na ako ay isa sa binigyan ng
Panginoon ng pagkakataong makinig o sumagot sa kanyang paanyaya. Nung una po ay medyo may agam-agam, parang ika nga po ay parang tinatamad, ika nga po parang walang walang oo nga at, sumasagot dun sa mga nag-iimbita ngunit parang wala sa loob, wala sa sarili yung pagsagot ng kung dadalo o hindi. Ngunit, nung ako po ay dumating po yung panahon na yun nga po yung panahon na upang siguro panahon po na ako'y talagang makinig na sa kanyang mga salita sa at, dun po sa panahong iyon, dun po ako nagkaroon ng linaw ng paglilinaw sa aking puso at isip tungkol po sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan nung po ako'y nasa simbahan. Marami pong mga aral ang mga pari na magaganda naman po yung kanilang bibigay ng pags yung pagde-deliver po ng kanilang mga aral. Ngunit, dumating po yung panahon na although maganda po yung kanilang sinasabi, ay hindi naman karamihan po ay hindi nakasulat. Kaya dumating po yung panahon na ako po ay naliwanagan sa salita ng Diyos. Ah, at ito nga po, sa araw na ito, ako po'y naniniwala rin na hindi lahat ng ating hinihiling sa Panginoon ay ibibigay kaagad-agad sa atin at, kagaya nga po ng sa aming karanasan, sa simpleng buhay na ito na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon ay hindi po kami nakapaniwala na kami nasa katatayuan naming ito. Although may mga problema po kami na nung po kami bago nagsasama, mas matindi po yung problema noon sapagkat, lahat po ng klase ng problema noon dinanas po namin. Pinansiyal, kung paano kami mabubuhay mag-asawa hanggang sa kami nagkaroon ng mga anak at, napakabuti po ng plano ng Panginoon sa amin. Dumating po yung talagang tamang panahon, marami po kaming in-applyan nung araw na kahit po may trabaho kami sa Pilipinas pareho ay marami po kaming mga pinlano na kung minsan nagtatanong kami sa sarili o sa Diyos, kung minsan direkta sa Diyos na, "Diyos, bakit po ganito yung aming dinadanas?" Noon pong araw, makamit lang namin yung aming mga hinihiling. Lahat po ng mga kasama po diyan yung kami lumalakad ng paluhod sa simbahan, kaming mag-asawa kasama po namin yung aming lola, ay talagang wala pong tugon sa aming mga dalangin nung araw na kung kami makakaahon pa kung kami hanggang dun na lang sa buhay na gano'n. Siyempre po nagkaanak po kami. Nung unang anak nga lang po namin, kami po ay naghihikahos na kasi yung aming konting kinikita pambili pa lang ng gatas at diaper nung araw, hindi na po nagkakasya. So, kaya ako'y naniniwala po dito sa sinabi ng Panginoon na may panapanahon ang bawat isa. Ibinibigay niya yung tamang panahon at, 'wag po nating kalilimutan bilang tayo po ay naririto na sa kanyang banal na gawain, ang ating pong pasasalamat sa ako po ay nagpapasalamat at, talagang dumating po yung panahon na ganito na si aking nakilala, unti-unting nakikilala. Hindi man po totally 100% na kilala ko yung Panginoon ko, pero unti-unti po ay akin siyang nararamdaman na naandito lang siya sa ating paligid at, talagang hindi lamang po sa materyal na bagay lang yung kaya ako'y nagpapasalamat, yung pong sa pang-araw-araw na gabay niya sa aking pamilya, yung paglalayo niya sa amin sa lahat ng kapahamakan, yun po ay napakaimportante. Kagaya po nung nakaraang araw kami po ay tinamaan ng hindi magandang yung pong parang nagkaroon po ng virus yung aming tiyan. Talagang ni pagkain po ni iisipin pala yung kakainin hindi na pa pero dahil po sa panalangin
hindi po yun nakapagpigil sa akin na ako hindi magtrabaho. Talagang tuloy pa rin po yung aking awa naman po ng Diyos yung sa aking pagmamaneho kahit may nararamdaman akong gano'n. Wala pong masamang nangyayari, walang sakuna. Talagang ang Diyos po ay naandiyan lang sa ating tabi, lalong-lalo na kung tayo ay magbibigay ng kung siya ang ating uunahin. Talagang napakalaking bagay po nung tayo ay nananawagan sa Diyos, tumatawag lagi sa Diyos sa kahit po anong ating ginagawa, kung saan man po naroroon, isama po natin ang ating Panginoon at hindi po tayo mapapahamak. At yun nga po, may mga panapanahon, sabi nga po rito, yung lahat ng panahon sa may panahon sa pagtatanim, may panahon sa pag-aani. Marami pong lahat ng panapanahon binanggit po dito sa Ecclesiastes. So, ako po'y talagang naniniwala na dumarating talaga yung panahon, wag po tayo magsasawang gano'n din po ako, hindi ako nagsasawa na antayin kung ano man po yung aking hiling sa Panginoon. Alam ko ibibigay niya sa tamang panahon. Hindi man po sa mga oras na ito, hindi man sa darating na 10 o 5 taon o basta darating po yun, alam ko darating yan. Alam ko ibibigay sa atin ng Panginoon lahat ng ating mga hinihiling. Wag po tayong maiinip. Wag po tayong, wag po natin sasabihin, Diyos, ba't niyo po ako pinabayaan? Sapagkat yan po ay nabanggit ko na rin sa aking sarili na yung mga salitang yan. Ngunit dumating po yung tamang panahon para sa aming pamumuhay, para sa aming pamilya. Wala na po akong mahihiling sa Panginoon sapagkat lahat po ng aming mga suliranin sa pamilya, lalong-lalo na po do'n sa aming nag-iisang anak na lalaki na alam naman po ninyo siguro ang kanyang pinagdaanan, hindi naman po siguro lingid sa inyo, na talagang ngayon po ay naiiba na yung takbo ng buhay niya. Hindi na po namin siya masyadong pinag-iisip at, although may mga tao pa rin pong nakapaligid sa kanya doon na iba naman pong klase yung issue na naibibigay sa amin, ngunit, doon po sa issue dati sa kanya na ika nga po ay sa masamang bisyo, ay burado na po 'yun, wala na po 'yun. May mga alam naman natin sa Pilipinas ngayon pagka lalo yung mga kamag-anak na akala akala siguro nila tayo ay mayaman dito, akala nila tayo ay namumulot lang ng pera dito. So, porket nandun yung anak namin pero naiiwasan niya yung mga gano'ng bagay sapagkat, ika nga niya sa amin nung kausap namin siya mas maigi pa yung hindi niya kinokontak yung mga kamag-anak kasi nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng issue. So namumuhay siyang maayos doon at kami naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon at iginagabay niya ang aming anak. Ah, at dalangin ko na yung nalalapit niyang interview bukas ay sabi nga po niya sa amin kanina, ipag ngayon po nag-aas na siya na siya ipanalangin lagi. Ang sagot ko naman po kanina ay mag-pray din siya pero napatawa naman po ako sa sagot niya kasi sabi niya, mas pakikinggan ng Diyos yung aming panalangin mag-asawa kaysa sa kanya. Kasi siya raw, inaamin niya na siya ay masamang tao, kaya kuwan. Pero nagpapasalamat po kami at naiisip na niya, naisama na niya ngayon ang Diyos sa kanyang mga plano sa buhay. Napaka napakalaking bagay na po no'n. Napakalaking pagbabago na po no'n para sa kanya. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating unang-una sa Panginoon, pangalawa sa inyong mga kapatid, sa inyong mga manalangin sa aming buong sambahayan. Yan lamang po mga kapatid at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, anong napindot ko? Brad, anong nangyari? Camera. Move po yung iPad niyo. Camera, nabaligtad yung camera. Dapat po yung nakaharap sa inyo.
Tatay Ingo, after. Miss Shirley, i-open po niyo yung camera niyo. Yung Shirley, andiyan po kayo? Bakit yun? Hindi lang, Baliktad. i po i-press yung camera sign, and then i-rotate po niyo. Hindi ko bakit yun? Ayan, nagkamali na. Pindutin mo yung camera, sister. Kasi baliktad yung camera ang nakaharap. Bakit yun? Hindi ko magawa. Di ba may sign na camera dyan sa ano mo, sa iPad mo? May nakasign na camera, yun ang pindutin mo. Yan. Yeah. Ako po ay magbabahagi ng pasasalamat sa ating Diyos dahil nung pong nakaraang isang Miyerkules ako po ay nagdiwang ng aking kaarawan, which is my age is already 74. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil sa patuloy niyang buhay na ipinagkakaloob niya sa aking buong pagkatao. Although ang aking katawan ay hindi katulad ng dati, pero ako po ay umaasa na ako ay pagkakalooban ng ayan. Nawala. Ayan. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat na ako ay pinagkalooban niya ng bagong buhay. At nawa sa patuloy kong ginagawang ito ay marami pang taon ang lilipas sa aking mga darating na panahon. At ngayon naman po ay ating tatawagin si Brother Albert kung ano ang kanyang ipaliliwanag sa banal na kasulatan, at nawa sa ating mga nakikinig ay ito po ay ating bigyan ng kayo na po, Brother Albert. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang araw sa ating bagong kapatid. Ang pangalan? Sister Bella. Mela Opo. Garcia. Kasi po naalaala ko napakaraming Garcia doon sa aming lugar. Malaking ang kanang Garcia sa amin. Sa mismong baryo namin. So welcome po dito sa gawain at nawa po ay
dito po sa ating pagtitipong ito ay meron kayong kaunting matutunan mula sa banal na kasulatan sapagkat napakahalaga po ang karunungan sa banal na kasulatan. Hindi po ang tinatalakay ko rito yung karunungan na pangmundo, kundi dalawa po kasi ang klase ng karunungan na nakasulat sa Biblia eh. Dalawa pong klase, isang karunungan na pansanlibutan, maaring kayo'y doktor, teacher, abogado, o anuman, pero iba po yung wisdom na para sa Panginoon. Wisdom from God, yun po ang binabanggit. Basahin po natin para lalo po tayo mabigyan ng insight tungkol sa karunungang aking binabasa o binabanggit pala, mga kapatid. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 2, ayan. Ang sabi po ay ganito. Ayan, dito po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2, from verse 6 na po tayo magsimula. Ito po. Dalawa po kasi ang binanggit nating wisdom o yung karunungan. Ito po ang binabanggit sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2, verse 6 and the following. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Yan. Kaya po dito, tinalakay ni St. Paul ang dalawang klase ng wisdom. Wisdom of this age or the ruler of this age who are doomed to pass away. At ito po namang wisdom na kanyang binabanggit, but we impart a secret and hidden wisdom of God. O yung karunungan po tungkol sa Diyos ang mahalaga. Basahin po natin sa wikang Tagalog para mas higit po nating maintindihan. Dito po sa aklat ng Unang Korinto, chapter 2, from verse 6 ay ito po sinasabi. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Bakit ko po nasabi ito? Ito po kasi yung wisdom na ito, maaaring kayo teacher, maaaring kayo doktor, maaaring kayong siyentipiko. Yan po ay punong-puno ng wisdom ng of this age o ng panahong ito. Pero ang sinasalita po ng mga apostol ay karunungan, hindi yung mga bagay na yon, kundi ito po sa verse 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. So ito pong ating pinag-aaralan dito, hindi yung wisdom ng mundo, kundi wisdom ng Diyos. At ang wisdom po ng Diyos, nakapaloob yun sa kanyang ibanghelyo, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga kautusan. Yun po yung wisdom ng Diyos. Tayo po hindi natin pinag-uusapan dito kung ako ay abogado, kung ako ay doktor, kung ako ay teacher, kung ano man. Yan po ay pandaigdig o pangmundo na karunungan yan. Pero ang ating pong pag-uusapan dito yung karunungan nalalampas mula sa daigdig na ito patungo sa eternity o sa buhay na walang hanggan. At yan pong karunungan yan, dito po masusumpungan sa Biblia. Dito po masusumpungan sa kautusan ng Diyos o kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. So my dear brothers and sisters, para doon sa ating bagong kapatid
ay babasa na lamang po ako ng another na verse sa Bible. Ito po sinasabi sa aklat ng Marcos chapter 1 verse 15. Ito po sinasabi. Chapter 1 verse 15. Ayan. At sinasabi, naganap ng panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Bakit ko po binasa ang talatang ito? Ang nagsasalita po rito sa talatang ito ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay sinalitan niya sa harapan ng mga tao na bagong sali, bagong pakikinig. Unang pakikinig ng mga tao sa kanyang mga salita. Kaya sabi niya, sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang kaharap dito ng ating Panginoon Jesucristo, kagaya natin, bagong tigapakinig niya. Bago. Simula. Parang kumbaga sa kuwan, bagong anyaya, kagaya ni Sister Mela. Bagong anyaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinasabi, naganap ng panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi rito, malapit na ang kaharian ng Diyos. Paano naging malapit? Sa pamamagitan po ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. Habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap natin ang kanyang mga salita, tayo po ay unti-unting pumapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang liwanag ng Ebanghelyo ng kanyang mga salita. So my dear brothers and sisters, doon sa ating minamahal na bagong kapatid ay nasa pintuan na tayo ng paghahari ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, masusumpungan natin sa paniniwala, pananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos. Na ito pong Ebanghelyong ito ng Diyos, ito po yung karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos. So, malinaw po na ang karunungan ng Diyos ay ang maniwala sa Ebanghelyo. At ang paniniwala sa Ebanghelyo ay pagpasok sa kanyang paghahari o kaharian. Kasi kapag po tayo sumasampalataya at naniniwala sa Ebanghelyo niya, ay tayo po'y nakakabahagi ng kanyang paghahari. Unti-unti hindi natin namamalayan, pinaghaharian na tayo ng Diyos. Saan? Sa puso. Ang kaharian po kasi ng Diyos hindi yung building, hindi yung palasyo. Kundi ang paghahari ng Diyos ay sa puso ng isang tao. Basahin po natin sa aklat ng Lucas, chapter 17, verse 21. Ito po sinasabi. Ito po ang sabi, nagtatanong po yung mga Pariseyo sa ating Panginoon Jesucristo, Lucas 17, chapter 17, verse 20 to 21. Ang sabi po ng mga Pariseyo ay ganito, at palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseyo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo. Ano ibig pong sabihin? Habang tayo nakikinig ng kanyang Ebanghelyo, sinasampalatayanan natin, pinaniniwalaan ng kanyang Ebanghelyo, si Kristo naman ay unti-unting lumuluklok sa kaibuturan ng ating puso upang ang ating puso ay maging ganap na kaharian ng Diyos.
Ano pong ibig sabihin na kapag ka ang Diyos ay naghahari sa ating puso? Yung ating pagsasalita, yung ating pag-iisip, yung ating mga ginagawa, yung ating pupuntahan, ang lahat pong yan ay idinidikta ng salita ng Diyos. Kahit po yung ating pagtrato sa ating mga kaaway, yan po ay nakapaloob sa Ebanghelyo. At sinasabi po ng ating Panginoon Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Bakit po kailangan ibigin ang kaaway? Bakit? Kasi pag natutunan na nating umibig sa ating kaaway, lalong maiibig natin ang ating mga mahal sa buhay. At bakit po pinaiibig ang kaaway? Kasi tayo po ay pinag-iimpok niya ng kayamanan sa kabila. Basahin nga po natin para higit nating maintindihan. Matthew chapter 5, verse 43. Ito po sinasabi. 43. Narinig ninyong sinasabi, ibigin mo iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito po ang sinasabi sa 46, versikulo 46, kung paano nakapag-iimpok ng kayamanan ng pag-ibig sa kaaway. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti? Anong ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hentil? Ang hentil po yung mga walang Diyos na tao. Hindi naniniwalang may Diyos. Kayo nga'y mga pakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Be perfect as your heavenly Father is perfect. So my dear brothers and sisters, upang tayo maging perpekto sa paningin ng Diyos, matuto tayo sa Ebanghelyo ng Diyos na ibigin ang ating kaaway. So my dear brothers and sisters, extraordinary ang mga turo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi natin yan masusumpungan sa volume, ng napakaraming volume ng aklat dito sa mundo. Sa Biblia lang natin masusumpungan ang aral na love your enemy. Sa ibang mga aklat, wala pong nagtuturo ng ganyan. Nagpapatunay na higit na mataas ang turo at ang aral ng Diyos kung ihahambing sa aral ng mga tao. Higit na dakila, higit na makapangyarihan ang aral at ang utos ng Diyos. At dito natin makikilala na ang aral at ang turo ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay talagang tunay na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. So balikan po natin yung binasa ni Brother Randy sa Lumang Tipan sa aklat po ng mga ngaral o Ecclesiastes na sinasabi, chapter 3 from verse 1 and the following. Ito po sinasabi. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Hindi ba ninyo napapansin na bawat anggulo o bawat nagaganap sa ating buhay, mayroong petsa, mayroong oras, mayroong minuto, mayroong segundo. Kaya paggising natin sa umaga, bawat hakbang natin ay nasa orasan, nasa petsa, kung anong araw, kung anong buwan, kung anong taon, kung anong oras, kung anong minuto, kung ilang segundo. Merong nakatakda sa bawat pagkilos ng tao
mula sa pagsikat ng araw sa umaga hanggang sa paglubog, hanggang sa magdamag. Kaya natin nasasabi na hating gabi 12:00 nagising ako. Merong record ang lahat na nagaganap sa ating buhay. Kaya ang sabi rito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. May mga oras at mga bagay na may mga oras na nakatakda sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Panahon ng kapanganakan, diyan nagsisimula ang panahunan ng isang tao sa kanyang pagsilang. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. So my dear brothers and sisters, simula at katapusan. Panahon ng kapanganakan, panahon naman ng kamatayan. Ayan. Nakatakda po yun. Yung panahon ng kapanganakan, nakatakda. Kaya nga po may panahon, ipinanganak tayo, pinanganakan ng gayong taon, gayong buwan, gayong petsa, gayong araw, gayong oras, gayong minuto. Alam ng mga nanay natin yung mga sequence ng oras ng pagkapanganak. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Kahit po yung kamatayan, naalaala natin yung mga buwan, taon, buwan, kaya doon sa lapida nakasulat, born on ganito, ganito, died ganito, ganito. May panahon lahat ang ating buhay. Pero may panahon din, yan panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Alam po ninyo, panahon ng pagpatay. Nasa kamay po ng Diyos yung pagpatay. Ang Diyos po kasi pumapatay, bumubuhay. May panahon ng pagpatay niya. Iwan po natin saglit ito sa lumang tipan. Saan ba yun? Saan ba yun nakalagay? Dito. Ba nakalagay yun? Dito sa ano ba yung lugar to? Dito sa dito nakalagay yun. Wala ako rin sa lugar na yun. Hindi ko matandaan yung parting yun kung saan. So, nasa kamay po ng Diyos ang pagkuha ng ating buhay. Katunayan po, kahit yung kamatayan natin hindi tayo, ayon sa Biblia, ay hindi tayo makakapagdagdag kahit 1 minuto. At yan po'y sinasabi doon sa aklat ng Mateo chapter 6. Chapter 6, verse 20. Dito po sinasabi. Ayan, sa verse 27, ito po sinasabi. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay. So dito po sinasabi, talagang may takda ang Diyos. Itinakda ng Diyos ang ating pagsilang, itinakda ng Diyos ang ating panahon ng kamatayan. Kaya dito nga po, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 6:27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay. Kasi yung ating pagsilang nakatakda, yung ating kamatayan nakatakda. Itinatakda po yan, nakatakda. Kaya nga po meron tayong year, month, date, hour, minutes, saka yung second. Kasi bilang ang bawat nagaganap. At alin sa inyo
ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Kaya nga po, yung paghaba ng ating buhay, nasa kamay ng Diyos yun eh. Wala tayong kapangyarihan doon. Ang Diyos po ang may kapangyarihan doon. Kaya dapat po tayo, tama ang ginagawa ni Brother Randy, na tayo ay laging mapagpanalangin. Kasi pagka po tayo ay mapagpanalangin, sinasamahan tayo ng Diyos. Ayan. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ganun din ang sinasabi, my dear brothers and sisters. Dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 8 verse 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. So makikita natin walang kapangyarihan sa kamatayan. Pag itinakda na ng Diyos, walang makakapigil. Pero pag ginusto niya, sino rin naman makakapigil? Wala rin makakapigil. Kasi sa Biblia po, meron nakatala rito na tao na dinugtungan ng Diyos ng 15 taon pa ang buhay, na talagang nakatakda ng kuhanin pero kinahabagan ng Diyos. Kaya nga po yung awa ay isang napakagandang virtue sa isang tao. Yung tayo ay maging maawain. Bakit po? Kasi pagkat tayo naman ang humiling ng awa sa Diyos, ay kahit po nasa dulo ka na ng pisi, nadudugtungan pa ng Diyos yun. Kasi may awa. Kaya ang sabi, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Bakit po tayo tinuturo ang maging mahabagin? Kasi during the judgment day, baka yung habag mo ang makapagligtas sa iyo sa kahatulan, sa paghatol. Ngayon, pag-usapan po natin yung itinakda na kamatayan kasi yun po ay nakatakda. Dito po sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27, ito po sinasabi. Ayan. At kung paanong itinakda ng mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So malinaw po na ang pagsilang nakatakda at ang kamatayan nakatakda. Pero hindi po mahalaga yung kung kailan itinakda. Ang mahalaga po ay bago dumating ang takda na oras, ano yung ating ginawa. Mahalaga po kasi yung ating ginawa sa ating buhay. Ayan. Balik po ulit tayo roon sa Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3. Ayan, ito po. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalig, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Ayan. Ayan. Panahon ng pagtangis, ayan, panahon ng pagpatay, panahon ng kapanganakan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng pananim. Ibig sabihin ni Juan, yung pag-aani. No? Ngayon, mahalaga po rito yung bahaging ito, yung verse 2 na pagtatanim. Anong klase po ang ating itatanim para tayo na may merong aanihin? Kasi mahalaga po yung before na dumating tayo sa itinakdang kamatayan, nakapagtanim tayo na nakapagtanim para tayo na may aanihin. Ay ano po ba yung dapat nating itanim na upang tayo mayroong anihin? Basahin po natin sa aklat ng Galatia. Ito po, aklat ng Galatia, chapter 6, verse 5. Ito po.
Yan, sa verse 6 and the following. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagat ang lahat na inihasik ng tao, yan nga po yung panahon ng paghasik, ay siya namang aanihin niya sapagat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Ibig sabihin ng tukso ng laman, yung mga kahinaan natin sa laman, pakikiapid, mga lahat ng karumihan tungkol sa laman. Wag po yan ang ihasik natin, masama po yan. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano po yung espiritong dapat na ihasik? Yung salita ng Diyos. Yung salita po ng Diyos na ating isinasabuhay araw-araw. Kayo po ay naghahasik ng mabuting bagay na sa bandang huli aanihin natin ang buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa mga mahihirap, pagmamahal sa ating magulang, pagmamahal sa ating mga anak, paglilingkod sa ating matatanda na magulang, paggalang sa kanila, paggalang at pag-ibig sa ating kapwa, maging sa ating kaaway. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng yan. Bakit? Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Mabuti po lahat yan eh. Ano ba ang tinatawag na mabuti? Ang mabuti po, basta iniuutos ng Diyos mabuti. At ang utos po ng Diyos nakapaloob sa Ebanghelyo ni Kristo. Lahat po ng aral ni Kristo, kautusan ni Kristo ay mabuti. At yun po ang huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. So huwag tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At ang mabuti ay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga kautusan. Dito po sa aklat ng Roma chapter 7 verse 12, ito po sinasabi. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Alin daw po mabuti na dapat ay hindi tayo napapagod sa paggawa? Yung pong kautusan. Sapagkat ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Maaring mabuti sa ating paningin, pero kung sala sa salita ng Diyos, kahit yung mabuti na ating iniisip ay hindi mabuti pala. So my dear brothers and sisters, ang tinatanggap ng Diyos na mabuti ay yung kanyang iniuutos na dapat nating gawin. At yung mabuting iniuutos ng Diyos, pag-ibig sa kaaway, pagmamahal sa kanyang mga anak, paggalang ng mga anak sa kanyang magulang, pag-ibig sa iyong kapwa, at pag-ibig maging sa kaaway, lahat pong iyan ay kabutihang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa kanyang banal na paningin. Ang mabuti na binabanggit sa Biblia ay yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Kagaya po ng akin nasabi, maaring mabuti sa ating paningin, pero hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Mas nakatitiyak tayo na ating ginagawa ay mabuti kung ito'y nakabatay sa kanyang utos, sa kanyang mga kautusan at sa kanyang sinasabi sa kanyang ebanghelyo. Bakit po gayon ang ating ginagawa rito sa Church of God in Christ Jesus na dapat ay nakasulat kagaya ng sinabi ni Brother Randy? Bakit po? Kasi utos po ng Diyos yun na dapat tayo yung ating susundin lamang ay yung kung ano yung kanyang iniuutos at kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6 ito po sinasabi.
Ito po ay ang nagsasalita ay si St. Paul na ito po sinasabi. Ang mga bagay ngang ito mga kapatid ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So yung pong paglampas sa nakasulat at gagawa tayo ng ating sariling kautusan, gagawa tayo ng ating sariling turo at aral, lumalabag po tayo sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Gusto po ng Diyos na huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbawas sa kanyang mga utos. Bakit po? Ito po sinasabi ng aklat, dito po sa aklat ng Kawikaan, chapter 30, ito po sinasabi, verse 4. Bawat salita, verse 5 po pala yun, 5 and 6, ito po sinasabi. Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanya mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masumpungan kang sinungaling. So ano mang maaring idagdag natin, bawasin natin sa salita ng Diyos, ang akusa ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo'y nagiging sinungaling. So ang pinakamaganda po nating gawain, kung ano yung nakasulat, huwag nating bawasan, huwag nating dagdagan, at tayo po ay makakasunod sa kanyang banal na kalooban. Dito po sa Church of God in Christ Jesus, welcome ang bawat isa. Wala po kayong obligasyong pera dito. Dito po sa gawain ito, hindi po kami nang hihingi miski isang sentimo dito sa ating mga kasapi. Ang tanging amin pong layunin dito ay mailigtas ang inyong kaluluwa. Wala po kayong dapat alalahanin na ikapo, sapagkat ang ikapo ay hindi na utos sa ating kapanahon ng Kristiyano. Ang ikapo po ay utos sa panahon ng mga Israelita. So my dear brothers and sisters, doon sa mga bagong kasapi po, lalo na po si Sister, ano nga ba pangalan ni Sister? Nela, ay welcome po kayo. Wala po kayo alalahaning ibigay ni isang sentimo dito sa gawain ito sapagkat ang utos po ng Panginoon, ang tinanggap naming walang bayad ay ipamahagi naming walang bayad. Yan po ang utos ng Panginoon. Kaya yung aming serbisyo, yung aming pagtuturo ng Biblia rito ay hindi po amin yon. Ang Diyos po ang nagtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawain. At ang kanyang ipinagagawa sa atin, kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos, yun po ang dapat nating sundin. Wala po kayo obligasyon na magbigay dito ng pera. At kung mayroon sa inyong may sakit na kamag-anak, yung mga kapatid po namin dito na handang bukas ang kanilang puso, ay mag-aambag ng kaunting halaga ayon sa kanilang pinaghirapan upang itulong sa iyong kamag-anak na maaring nakaratay sa banig ng karamdaman. Kami po'y naririto upang maglingkod, hindi upang kami paglingkuran. Gayunman, kung ang isa sa amin ay nangangailangan ng tulong, kami po'y bukas palad na handang tumulong. Hindi pera ng gawain sapagkat wala pong pera ang gawain, kundi sa aming sariling lukbutan ay mag-aambag kami. At yan po ang charity namin na makatulong sa aming kapwa. Inuulit ko po kapatid na bagong kasapi sa gawain, wala kayong pera na dapat na bitawan para ibayad sa aming serbisyo. Kami po'y naririto upang kayo'y paglingkuran at ang tanging hangarin namin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at magkasama-sama tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Wala kayong dapat na alalahanin. Pero isa po nagagampanan natin dito, kailangan tayo'y dumaan sa bautismo ng Panginoon upang tayo maging ganap na kasapi
at makabahagi tayo. Utos ng Diyos po kasi ang pagbabautismo. Kung hindi iniutos ng Diyos ang bautismo, hindi tayo magbabautismo. Sa lumang tipan, sa 10 kautusan ng Diyos na isinulat sa tapyas ng bato, wala puro ng bautismo. Kaya nga po, sa bagong tipan, ang lumang tipan ay pinawalang bisa upang ipasok ang bagong tipan na siya nating dapat na sundin sa araw-araw ng ating buhay. So my dear brothers and sisters, lalo na po sa ating bagong kasapi, kayo po ay welcome sa gawain ito. Wala kayo obligasyong pera. Kung kayo nangangailangan ng tulong, handa kaming tumulong sa inyong pangangailangan. Inuulit ko, kami po ay narito upang magserbisyo sa mga nangangailangan. Hindi namin kailangan o hindi kami nanghihingi ng tulong kahit kanino. Kami po ang handang tumulong. Unang tulong namin ay ang ituro ay ang ebanghelyo ng Diyos. At ang ikalawang tulong sa abot ng munti namin makakaya ay gagawa kami upang makatulong ng kaunti lang naman sa bawat nangangailangan. So my dear brothers and sisters, ang gawain pong ito ay nagsimula mula sa Oxford. At marami na pong mga pangyayari na naganap sa loob ng gawain. Lahat po ng mga tao na nagkaroon ng bahagi sa loob ng gawain ay nakita ang liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon. Ngunit sa Biblia po kasi mayroong nakalagay na ganito po kasi ang nakalagay sa Biblia, kaya ko po gustong basahin to. Dito po sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 18. Ito po nakasulat. Sa verse 18 and 19, ito po nakasulat. Aklat po ng Juan o ng John. At sabi po ay, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At itong kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kuminsan po kasi nakakapigil upang manatili sa gawain ito ay yung mga hindi nila mabitaw-bitawang bisyo sa kanilang buhay. Hindi nila mabitawan ng pambababae, paglalasing, pagsusugal. At ito pong mga salitang ito ng Diyos ay nagbabawal doon sa mga bagay na iyon. Ito po nagiging dahilan kung bakit humihiwalay ang iba. Ang gawain pong ito kailanman hindi nambabatikos ng ibang relihiyon. Ang tanging aming layunin dito ay bigyan ng linaw na masunod kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bahala kayo sa inyong sarili kung kayo'y patuloy na mamumuhay sa inyong dating paniniwala na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Pero kami po na narito sa loob ng gawain, bukas ang aming puso, bukas ang aming isipan na bawat salita ng ebanghelyo ni Kristo ay dapat naming isabuhay at gampanan araw-araw upang makatiyak kami 100% ng kaligtasan ng aming kaluluwa. So nawa po my dear brothers and sisters ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaliwanagan kung ano ang dahilan kung bakit ang iba'y hindi na natili sa gawain. Mas inibig nila ang kadiliman kaysa sa liwanag. At yan po'y kalayaan na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Pero mas maganda ng piliin natin ay ang kaliwanagan ng Diyos. Kagaya po na nasabi namin kanina, wala kaming hangarin, hindi namin hangad ang inyong pera, hindi namin hangad ang karangalan, ang tanging hangad namin ay maligtas ang inyong mga kaluluwa sa kadiliman na binabanggit na ito sa banal na kasulatan. Ibigin natin ang liwanag
at ang liwanag ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong magdagdag ni magbawas sa salita. At yan po ang ating ginagawa rito sa banal na gawain ito. Sa aklat po ng Revelation chapter 22 verse 18 and 19, ito po sinasabi. Ating sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ipinagbabawal ang magbawas at ang magdagdag. Bakit? Maganda po ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun ay ang makapiling niya at makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Dito po sa gawain ito, libre kayong makisama, libre kayong umalis sapagkat kalayaan ng bawat isa sa atin. Pero lagi ninyong tatandaan, sa ating buhay, ang naglalaban ay kadiliman at liwanag. Ipipilit namin sa inyo ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo upang lalong maging tiyak ang landas na ating tinatak sa buhay na ito. Bakit po tuwid na landas? Asawa, maging tapat ka sa inyong asawang babae. Babae, pasakop ka sa inyong mga asawa. Utos po yan ni Kristo. Mga anak, mahalin ninyong inyong mga magulang. Igalang ninyo sila. Mga anak, mga magulang, inyong turuan ang inyong mga anak. At na sila'y sumunod. Basahin ko na nga sa inyo, baka sabihin ninyo lumalabis ako sa nakasulat. Ito po sa aklat ng Epeso. Nasaan ba yun? Epeso chapter 6 verse 1. Ito po. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikay mabuhay na malaon sa lupa. At kayo naman, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaya ikaw magulang, obligasyon mo na makinig ka ng salita ng Diyos upang meron kang ituro sa iyong anak na kabutihan. At habang ginagawa mo yan, kapatid, inaayos ng Diyos ang takbo ng iyong buhay. Mga asawa, kalimutan na ninyo inyong mga number 2, manatili kayo sa inyo. Yan po ba'y hindi liwanag na nagmumula sa Panginoon? At kung igigiit mo pa rin ang iyong mga maling ginagawa, namumuhay ka, kapatid, sa kadiliman. At ang mga taong namumuhay sa kadiliman, hindi makatagal sa gawain ito. Ang gawain ito ay libre. Wala kayo obligasyon ng mga ikapu, kung ano-ano, mga love offering. Wala po yan dito. Ang aming ini-o-offer sa inyo ay kaligtasan ng inyong kaluluwa. Yan po lamang, my dear brothers and sisters. Yan pong mga salitang yan ay pagmamahal na nagmumula sa kaibuturan ng aming puso. May malinis po kaming intensyon sa bawat isa sa inyo. Ang ibahagi sa inyo, salita ng Diyos, yan po ay isang magandang bahagi rin ng aming buhay ng pag-iimpok ng kayamanan sa kabila upang sa takdang panahon ay anihin namin ang aming inihasi at ang aanihin namin ay buhay na walang hanggan. So tayo po'y magkasama-sama sa gawain ito. Pakamahalin natin ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga banal na salita, sapagkat diyan din po tayo hahatulan pagdating ng panahon ng Judgment Day. Pagdating po ng Judgment Day, diyan po magkakaalaman kung sino ang tunay na sumunod at hindi sa kanyang kautusan. Diyan po magkakaalaman kung dinagdagan ko ang kanyang salita. Diyan din magkakaalaman kung binawasan ko ang kanyang salita.
at doon sa mga nagdagdag at nagbawas, wag po sana tayo mapasali roon. Dalangin ko na patuloy tayong gabayan ng Diyos upang tayo hindi sumala sa pagdagdag o pagbawas. Wag po tayo mag-commit ng ganong pagkakamali. Kaya tayo'y manatili kung ano nakasulat ng Biblia. Wag nating dagdagan, wag nating bawasan. Kung ano nakasulat, yun po yun. Pero babasahin ko sa inyo sa Galatia chapter 4 verse 8. Galatia chapter 4 verse 8. Ito po sinasabi. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng katutubo ay hindi mga Diyos. Unawain po natin. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Siguro po kung ating babalikan yung ating buhay, kung babalikan ko ang aking buhay, akala ko okay tunay naglilingkod sa Diyos. Pero hindi po pala. Mag-isip po tayo, idako natin ang ating kaisipan sa liwanag ng Diyos at yun ay sa kanyang salita. Sa verse 9, datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o lalong mabuting sabihin na kayo'y nakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Ano po ba yung walang bisa na maling aral? Ay di yung idinagdag, yung hindi nakasulat. Yun ang pinamamalian ng Diyos na aral. O ang lalong mabuting sabihin kayo'y mga kikilala ng Diyos, bakit muling babalik kayo doon sa mahihina at walang bisa, mga pasimulang aral na sa mga yay ninasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Abay, nasa liwanag ka na kapatid. Huwag ka nang bumalik doon sa dilim. Nasa liwanag ka na. Ito na. Pinakilala na sa iyo ng Panginoon kung ano ang tamang uri ng pagsamba at pananampalataya sa Kanya. Huwag na tayong bumalik pa sa kadiliman. Ang utos niya sa pagsamba, ang Diyos ay Espiritu. At ang tunay na mananamba. Gusto mo maging tunay o gusto mo maging fake? Kung gusto mo maging tunay, sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na mananamba ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin natin sa John chapter 4 verse 23. Ito po sinasabi. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nagsasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mahirap po bang intindihin yun? Hindi po. Naintindihan natin ang Espiritu, walang laman at buto. Walang imahin ang Espiritu. Hindi po tayo nambabatikos. Kasi ang buhay ko po, nandun sa binasa ni Brother Randy, panahon. Bago ako dumating sa ganitong uri ng pagkaunawa sa Biblia, ako po'y dumaan sa iba't ibang panahon. At hanggang ngayon nakatungtong pa rin ako sa panahon. Ako po ay ipinanganak sa pamilyang Katoliko. At ako ay nagising sa mga turo at aral ng Katoliko. Ako po ay naging lay minister. Maraming taon ang ginugol kong tigabasa ako sa aming parokya, sa parokya ng Our Lady of Lourdes sa Tagaytay City. Testigo ko yung ibang mga dating ex-mayor doon na kasama kong nagbabasa doon sa pulpito. At ako po ay nagkaroon ng training ng pagka-lay minister na yung mga lugar na hindi napupuntahan ng pari, dala ko po yung ostya na napagmisahan na ng pari at kami ang nagbibigay
ng komunyon. Matagal ko pong ginawa yun. Ako po'y halos tumitira sa simbahan sapagkat matalik kong kaibigan ng parish priest. At malapit po ang aming lugar doon sa SBD, Divine Word Seminary. Kaya yung mga seminarista roon, pinipilit akong pumasok sa seminaryo. Pero mas mabilis po yung asawa ko. Sa halip na sa seminaryo ako pumasok, nadagit ako nito. Kaya hindi po ako nakapasok sa seminaryo. Minsan nga po nakakatulog pa yung iba seminarista doon sa bahay. At sa madaling salita po, kung tawagin ako sa aming lugar, yan si Brad, parang anak ng pari yan. Kasi sa umaga na, nandun na ako sa simbahan. Lagi akong every 3 o'clock in the afternoon, ako pinasimbahan. Kaya sarado ang simbahan, ako nasa labas. Dadasal ako ng alas 3. Ako lang ang tao sa simbahan. Sa labas pa dahil sarado ang pinto. Sa buong buhay ko, ginagawa ko yun. At ako ay nakasama sa iba't ibang grupo na sa ilalim ng Iglesia Katolika. Ako ay active, my dear brothers and sisters. Pero yung bang dahilan ng pagbabago sa aking paniniwala, tinutuligsa ko sila? Never, my dear brothers and sisters. Kasi itinakda ng Diyos na ako'y dumaan sa ganong proseso upang maabot ko yung antas ng tunay na pagkaunawa sa kanyang banal na salita. Ako po'y naglingkod sa El Shaddai Prayer Partner Foundation under Brother Mike ng almost 30 years siguro kung tutuusin. Ako po'y naging preacher. Naging preacher ako. At bago ako nakakuha sa ganitong grupo, ako po ay preacher. Ni isang kataga ng pagtuligsa sa kanila hindi ko ginawa. Kumbaga man binago ng Diyos ang aking paniniwala at pananampalataya, patuloy akong may respeto sa bawat isa sa kanila. Pero nakikita nila yung liwanag ng buhay na nagaganap sa akin. Yung malaking pagbabago sa aking buhay na naganap bunga ng salita ng Diyos ay malinaw na nakikita sa aming pamumuhay na pamilya. So my dear brothers and sisters, wala akong panunuligsa sa mga pinagdaanan ko. Pero malaking pagbabago na ganap sa aking buhay. At ang pagbabagong yan, ako'y mananatili sa salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Paglilingkuran ko kayo sa kaibuturan ng aking puso sa pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Wala kayong obligasyon sa akin. Huwag kayong magbibigay ng pera sa akin. Bawal yan. So my dear brothers and sisters, ang akin lang dalangin sa Diyos para maipadama ko naman yung aking pagmamahal sa inyo. 70 years old na ako, my dear brothers and sisters. Sa August na ito, 70 na. Gusto ko naman gugulin yung nalalabi pang buhay ko sa kung ano nakasulat sa Biblia. At kayo'y mapalad dahil kayong pag-uukulang ko ng panahong iyon. Bakit po? Kasi talagang hinahangad ko maligtas ang bawat isa sa atin. Yan po ang aking layunin. Kaya my dear brothers and sisters, mula sa kaibuto ng aking puso, mahal ko kayo. At ang pagmamahal na yan ay mula sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at nawa ang bawat isa sa inyo ipagpalain ngayon at maging sa darating na panahon ng inyong buhay. Amen. Sister Shirley.
Sir LB, closing prayer na po. Sige. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon, at muli na po naming nagampanan, Panginoon, ang aming tungkulin, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Lord, at sa lahat ng inyong paggabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lalo na, Lord, sa paggabay ninyo sa aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na kayong nangunguna, Panginoon, para sa kanya, Panginoon, na may paliwanag niya sa amin ang inyong mga banal na salita, Lord. Ako po'y lubos-lubos nagpapasalamat, Panginoon. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa good health na binibigay ninyo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, sa pag-guide ninyo sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord, at itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Naway gabayan at proteksyonan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, at malusog na pangangatawan, Lord, upang makagawa pa kami, Panginoon, ng mas marami pang kabutihan, Panginoon, para sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa aming mga kapatiran, Panginoon, at sa iba pang mga nangangailangan, Lord. Lalo na, Lord, sa aming mga employer, Panginoon, naway bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Lord, upang kami po, Lord, ay patuloy na makakapagtrabaho, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ang mapagkukuhanan namin ng mga biyaya, Panginoon, na maibabahagi namin sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng inyong kabutihan sa amin, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway hipuin niyo po sila, Lord, at pagalingin, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang lahat ng sa lahat ng mga nagugutom, Panginoon, sa mga walang kakayahang makapaghanap buhay para sa kanilang mga sarili, Lord. Naway gabayan at proteksyonan niyo po sila, Panginoon, nang maibsan po ang kanilang mga gutom, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang anak ni Sister Bila, Panginoon, na sa kasalukuyan ay may dinaramdam, Panginoon, na sakit sa kanyang, may na-find out sila, Panginoon, na kanyang sakit, Lord. Naway hipuin niyo po siya, Panginoon, at pagalingin niyo po, Lord, naway matunaw, Panginoon, kung totoo man po, Panginoon, na mayroon siyang mayoma, Panginoon, naway tunawin niyo po, Panginoon, sa inyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ganon din po, Lord, Sister Bila, Panginoon, naway bigyan niyo rin po siya ng malusog na pangangatawan, Lord. Naway bumaba na po, Panginoon, ang kanyang blood sugar, Panginoon, ang kanyang blood, Lord. Naway pababain niyo po, Panginoon, at magiging malusog siya, Panginoon, sa paghahanap buhay para sa kanyang pamilya, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Shirley, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbigay sa kanya ng malusog na pangangatawan, Panginoon, at sa panibagong taon, Panginoon, dinagdag ninyo na taon, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. Pati na po, Lord, ang mga pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking anak, ang aking mga apo, Panginoon, na sa kasalukuyang nasa biyahe ngayon, Panginoon. Naway makalapag po sila ng maayos, Panginoon, sa kanilang pupuntahan, Lord. I-guide niyo po sila, Lord. Liwanagan niyo po, Panginoon, ang kanilang daan, Panginoon. Naway pangunahan niyo po, Lord, ang piloto na humahawak sa eroplano, Panginoon. At naway makarating sila ng maayos sa kanilang destinasyon, Panginoon. Lord, ganon din po, Lord, dinadalangin ko rin po sa inyo ang aking asawa at ang aking mga pamangkin, Panginoon, na nasa biyahe din ngayon, Panginoon. Nag-land trip po sila, Panginoon, mula Bisaya, Lord. Alam po ninyo yan, Lord, na mula Bisaya hanggang Manila, Lord. Naway pangunahan niyo rin po sila, Panginoon, sa kanilang biyahe, Lord. Liwanagan niyo po, Panginoon, ang kanilang daan, Panginoon. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang pamangkin ko na nagmaneho, Panginoon.
Kayo na po ang bahala, Lord. Itinataas ko po sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon. Alam ko po, Lord, na napakabuti ninyo, Panginoon, upang mapangunahan ninyo sila, makarating sila sa kanilang mga destinasyon, Panginoon, ng mapanatag, Panginoon, at maayos, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap sa aming pamilya, Panginoon. Dahil ako po, Panginoon, ay hindi makapaniwalang pag-abroad ang aking mga apo at ang aking anak, Panginoon, na hindi po ako makapaniwala na magagawa po namin, Panginoon, itong nangyayari ngayon sa buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ninyo, Panginoon, dahil alam ko po, Lord, pinapakinggan ninyo ang aming mga panalangin, Lord. Ako po'y lubos-lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang anak nila, Brother Randy, Panginoon, na mayroong interview, Panginoon, naway pumasa siya, Panginoon, sa kanyang interview, Lord. Naway liwanagan niyo po, Panginoon, at naway tanggapin po siya, Panginoon, ng kanyang ng manager, Panginoon, o ano man po yung trabaho na kanyang ina-applyan, Lord. Naway matanggap siya, Panginoon, at makapamuhay siya ng maayos sa Pilipinas, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at proteksyonan, Lord. Ilayo niyo po siya lagi, ilayo niyo po siya sa mga kapahamakan, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lagi niyo po kaming ilayo sa mga kapahamakan, Lord. Lagi niyo po kaming bigyan, Lord, ng malusog na pangangatawan, Panginoon. At hanggang sa muli, Panginoon, naway hanggang sa isang linggo ulit, Panginoon, kami po muli makapagsama-sama, Panginoon, upang makinig ulit ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa walang sawang inyong pagmamahal, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ang bumubuo po ng gawain ito ay taos-puso nagpapasalamat sa gawain ito, Panginoon. Higit sa lahat sa aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siya mong ginamit upang siyang daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Nawa ang mga salitang napakinggan namin ay aming nabigyan ng malaking diin at pagkabigyan ng malakas na impact sa aming buhay upang masunod ang iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At ito po ang aming tanging may bibigay sa iyo, ang pasasalamat at walang hanggang buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. In Jesus' name, Amen.